Welcome sa isa na namang linggo ng pagpapamalas ng riding skills, camaraderie at charity mga kamanibela. Sabi nga nila, don't limit your challenges, kundi challenge your limits. Ito ang napatunayan ng Team Progressive upang makamit ang ikalawang pwesto sa Manibela Challenge Season 1. Handa na ba kayong mamangha sa ride performances ng ating team for this week? Paano nga ba pinaghandaan at pinagplanuhan ng Team Progressive ang ating ginanap na time trial obstacle challenge? Balikan natin ang off-road actions ng kanilang gym dito sa Manibela. Last episode ay nakita natin ang diskarte ng Discard Team. This time, kilalanin naman natin ang isa pang team na sumabak sa Manibela Challenge. Ang Team Progressive ay binubuo ng 10 magagaling na riders na may iba't ibang riding experiences. Ano naman kaya ang naging race training plan na kanilang ginawa para sa isang progresibong pagharap sa hamon ng challenge na ito? Nagsimula kami ng paghahanda una sa planta ko sa Valenzuela. Gumawa rin ako ng parang course na kagaya nito, a little bit. Kung ano yung mga mahirap na tech na part, yun ang ginaya ko. May mga background naman tayo sa mga patterns. So hindi ako madamot nagtuturo. Maski mga tao hindi ko kilala, tinuturuan ko. Ganun mo kong klaseng tao. Yung snowman, tapos yung switch, tawag namin dyan sa gymkhana is teardrop. So tapos gumawa rin ako ng cone weaving, yun yung slalom. So yun yung mga mahirap na ginawa ko. Tapos gumawa rin kami ng elephant turn. Yan. At syempre, yung ating rider number 109, that is Nino Tobiano. He is a riding coach din and also fire volunteer. So yan naman si Nino Tobiano. Passion niya lang ay ang magturo ng mga riders. Ito ang gagamitin ni Sir Nino Tobiano ay ang GS1250 na may 1,250cc. Okay, so ready na ang ating first rider na si Sir Nino Tobiano. Number 109, start na natin ang kanyang countdown, 10 seconds. Go! It's very hard pero yun na nga, una sa dasal din. Sabi ko kay Lord, kay God na bahala na po kayo kung ano mangyari. Yan ang medyo mahirap Coach dahil hindi mo may side stand yung motor niya dahil nakarampa no. Oh, naka-incline Buti kaya niya i-control yung balance. So, yan yung sinasabi ko. Kaya siya sumemplang dyan sa part na yan kasi parang nag-hesitant siya na ituloy yung pag-ramp. So yan, napaandar niya uli ang kanyang BMW GS1250 and trying to repeat. Okay. Go, 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 Yun. go, go. Release the clutch. So, success. Good, good. Nakuha naman niya ngayon yung second attempt. So that's Nino Tobiano, rider number 109 of Team Progressive. So, ang gusto ko sa riding skills ni Sir Nino Tobiano, relax pa rin siya. Oo, smooth pa rin, ano? Kahit na nakita natin na there's some struggle, relax pa din. Sa buong obstacle, ang pinaka-nahirapan ako sa pag-load ng trailer truck. Noong unang attempt ko na natutumba, naangat ko, dasal ako, hinga malalim, dasal ako, sabi ko, Lord, bahala na po kayo, tulungan niyo ako na maiakit ko po. Awa ng Diyos, naiakit ko naman, palakpakan ng mga tao. Saka happy rin ako sa mga staff dito, you guys are cheering with me also. Bawat teams ay mayroong inspirasyon sa likod ng kanilang mga pagharap sa hamon ng Manibela Challenge. At para sa Team Progressive, ito ay ang makatulong ng taos-puso sa kanilang chosen beneficiary. Importante makatulong sa beneficiary. Golden Acres, Home for the Aged, sa likod ng SM North EDSA, matatanda po. Bukod sa Golden Acres na isang home for the aged institution,
Napili rin ng Team Progressive na beneficiary ang Redeemer Homeless Mission at Baras. Ipinandagdag nila ang 100,000 pesos sa pauna nilang pondo para mapagawan din ng portable water supply na solar-powered ang tirahan ng 28 mga batang nasa pangangalaga ng Redeemer Homeless Mission. Ang NGO na ito ay tumutulong upang mabigyan ng birth certificates ang mga batang homeless na hindi pa rehistrado. Sinisikap din ng grupo na matulungan silang makapag-aral upang matutong magbasa, sumulat at magkaroon ng magandang kinabukasan. Sa akin naman makatulong lang sa mga tao, sa kapwa-tao, masaya na po ako doon. Tsaka pag tumulong tayo sa kapwa-tao, huwag tayo hingi ng kapalit, mag-expect ng kapalit. Kasi pag umasa tayo ng may kapalit, ibig sabihin hindi taos-puso ang tumulong. Ganun po ang perception ko po sa buhay. Every rider rides for a reason. Pero sa pagsali sa Manibela Challenge, ang bawat participating teams ay hinihikayat na mag-ride for a greater cause at yon ay ang tumulong sa kapwa. Ikaw, Kamanibela, bakit ka nagra-ride? Comment down below at baka isa ka sa mapipili naming i-shoutout. Stay tuned mga Kamanibela dahil ipapakilala naman namin sa inyo ang pinakabatang rider ng Team Progressive. Sabi nila, age is no barrier when it comes to riding. Basta ikaw ay nag-enjoy at ginagawa mo ito safely. At yan ang pinatunayan ng youngest rider mula sa Team Progressive. Meron akong pinakabatang player, 18 years old lang, si L.A. Castro. He's also my assistant coach. Na tinrain ko, he lives in Bacoor, Cavite. Tapos nakitaan ko ng potential, ginawa ko na rin na assistant coach ko. Alright, para sa ating pangalawang rider na si L.A. Castro, sakay ang kanyang GS. Bro, ito ay hindi malapad yung tangke. Mukhang ito ang Yes. GS 1250 na hindi adventure, no? Hindi ito yung A. Ay, There's yung A. a two class kasi ng GS, di ba? Okay. Merong A version, ito naman yung Alright. GS. Ready Alright, na ang ating Our rider? rider is ready. Go! LA. Ayan. Okay, nasa snowman na po siya. Maganda po yung ikot. Kita nyo naman, sobrang ganda na. Ang ganda ng kanyang body position. I like it kasi sobrang confident niya sa bike. Nakakatayo siya habang umiikot ng ganung katulin. That is something na mahirap gawin kapag malaki yung turning radius ng bike mo. Dito sa Manibela Challenge, I think yung nakuha ko is discipline. Yun po. And yun nga, yung teamwork na laging naikinig sa mga coaches. And yun, ma-apply ko yun na habang nag-ride. Actually, nag-start ako na mag-train sa Team Progressive. Kumbaga passion lang nung mga coaches namin. And gymkhana talaga yung laro. And I think naging advantage yun dito. Nag-start ako mga last year, mga October. And then patuloy-tuloy lang, training. Oop! Okay. Okay, so hindi na-shoot Hindi siya po na-mount. Hindi yung siya gulong. na-mount. So, failure sa course na yun. So, nadagdagan siya ng another 100 seconds doon sa part na yon, partner. Pinaka-challenging sa akin, I think, yung slide tube and sa pick-up. Kasi nung mga nag-practice kami dito, the previous days, tumumba ako dun doon sa pick-up. And I think yon practice lang. Thankfully kanina nung run namin sa team, nakuha naman. And pinaka-okay naman is I think itong first and second obstacle, which is switchback and yung snowman. Kasi I think naging advantage yung pag-gymkhana namin. Itong KDR, napakaganda niya kasi lahat ng mga situation dito sa country natin. Kasi, di ba, mainit, uulan, hindi natin ma-predict yun. So dito, talagang itong challenge na to, maganda siya. Pinopromote niya yung safety and improvement ng skills ng isang rider, lahat ng mga situation, kumbaga pinagsama-sama na dito. And talagang dito, makakapag-practice kayo. Sa mga manonood po natin, supportahan lang po natin itong event na to.
dahil maganda po siya, magandang naidudulot po niya sa pag-upgrade ng skills ng mga riders. And yun po, sa next season, may kita nyo po ulit kami, Team Progressive, and hopefully, mga ibang team na aanyayahan po dito. Namangha ba kayo sa ride performances ng ating youngest rider mula sa Team Progressive? Keep watching dahil isa pang rider ang ating makikilala na hindi lang maangas sa court kundi maging sa off-road riding. Mula sa court, papunta sa off-road. Hindi lang bola ang kayang imaniobra nitong ating next rider from Team Progressive. Dahil after mag-retire bilang PBA basketball player, motorsiklo naman ang napiling hobby ni Mike Pennisi. At ang Manibela Challenge obstacle course naman ang panibago niyang court. As soon as I retired basketball, I have a bike, and from then on, I'm a little old school. If you're going to learn something, you make sure you do it properly. Like in basketball, if you're going to do it, you do it properly. So I've joined challenges, and I've joined off-road. At ang ating next rider, si Sir Michael Pennisi, Yan. rider number 115. Ito ang pinakamalit na rider nila. Ay, Ito yung pinakapandak. Nakalimutan niya yata ang Pinakapandak to. maliit Ito na, na, maliit. nakalimutan uminom ng pampatanggal. Masyadong malaki yung GS sa kanya. Oo. Ay, GS ba yan? Akala ko XRM. Akala ko monkey bike eh. Ay, oo. Nakala ko Yamaha PW50. Oo. Ang liit eh. Oo. Mick Pennisi is a PBA player. Sentro. Sentro. Meron palang GS na maliit, no? Yan, Oo, oo. maliit. Okay, ready na po si Mike Pennisi. Oh man, it was absolutely amazing. It was something that put me out of my box, out of my comfort zone. I'm usually riding on the road with the big adventure bike. This challenge is exactly what it is, a challenge to, to test your skills as a big bike rider. And I loved every bit of it. It actually showed me that I'm not as good as riders as I thought. Sa sobrang haba ng kanyang legs, halos umabot na talaga sa tuhod. Yun na. At nagagamit siyang advantage yung kanyang height dun sa kanyang legs. Dahil nagiging diba? counterweight niya ngayon yan. Well, for me, it's the slow technical. You need a lot of balance. You're cornering, yeah. So if you're not good at balance, your bike, you're gonna tip it. So there's a lot to learn. It's not as easy as it looks. And that's why I want people to come out here and try it. It's amazing. I recommend anyone that has an adventure bike or whatever, come and try this course. It'll definitely humbling experience. So I'll definitely be back here. Dahil sa teamwork at galing na ipinakita ng Team Progressive, natapos nila ang 33 obstacles at nagkamit ng second place sa ating Manibela Challenge Season 1. Dahil dito, ang kanilang team ay tumanggap ng 300,000 pesos na mapupunta sa kanilang chosen charity institution. Way to go, Team Progressive! Comment down below. Huwag kalimutan na i-like, share at mag-subscribe sa ating Manibela YouTube channel at i-follow ang ating official social media accounts para sa mas marami pang contents kagaya nito. Abangan naman natin next Sunday ang ating Manibela Challenge first placer, ang Team Ducati. Samahan nyo kami sa ating mga susunod pang ride journey at gaya ng lagi nating paalala, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Go now, place higher.